Magandang hapon, ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Isa ang napaulat na patay sa Camarines Norte matapos ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak naman ng Pangulo na nagpapatuloy ang rescue at relief operations sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, magsisimula na rin daw ang pagbuo ulit ng mga nasirang infrastruktura. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga first responder at lahat ng tumulong sa paghagupit ng 6 na sunod-sunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo. One casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. However, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supplies. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, higit 1 milyong individual na ang apektado ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Katumbas yan ng halos 300,000 pamilya. Umakyat naman sa halos 470 million pesos ang iniwang pinsala ng 3 bagyo sa infrastruktura, habang 8.6 million pesos naman sa agrikultura. Isa ang Catanduanes sa mga matinding hinagupit ng Bagyong Pepito, at para sa iba pang detalye, makakausap natin si Camille Guianan, Provincial Information Officer ng Catanduanes. Magandang hapon po, Ms. Camille. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po, Ms. Camille po ito from Catanduanes po. Ma'am, una po sa lahat, kamusta na po ba ang lagay ng panahon dyan sa Catanduanes? Ayun po, kasalukuyan po, generally fair weather po tayo dito sa probinsya. Nilist na po yung signal number 1 kahapon, and ongoing po ang mga clearing operations, relief operations, and damage assessment po sa province po. And ma'am, ano-ano po ba yung mga lugar na matinding napinsala ng Bagyong Pepito? May mga lugar po ba na baha pa o hindi pa po madaanan sa ngayon? Sa ngayon po, meron po tayong 6 na main municipalities severely affected po ng tropa ng Super Typhoon. Ito po yung northern part, Bagamanok, Panganiban, Pandan, Caramal, Biga, some parts of Baras and Moto po. Wala na po din as of now kasi may init po pagkatapos ng bagyo. Pero may mga areas pa rin po yung impossible as of now. So, going po ang clearing operation. Kamusta po ang power situation at communication lines dyan sa Catanduanes? Ayan po, kakapasok pa lang po na balita kanina, meron na pong isang feeder sa buong probinsya na energized na po. Kahapon po until kanina umaga po, zero po talaga, total power shutdown tayo. Pero ang operasyon ng din natin po dito, meron na po tayong isang feeder dito sa bayan ng Virac na energized po. Kamusta po ang lagay ng mga evacuation center? Umaabot naman po ba yung mga relief packs para sa evacuees, mga donasyon? Base po sa latest na data po, meron po around 81,000 po na evacuees tayo. Pero kaugalian po sa mga Catanduanes po na pagtaas ng bagyo ay uwian para ikumpuni ang kanilang mga bahay po at i-check ang kanilang mga bahay. Kamusta po yung mga residente? Meron po ba tayong mga naitalang casualties o mga pinaghahanap pa? Sa ngayon po, since wala po tayong missing, wala po tayong recorded deaths sa Catanduanes, which is very po. Panghuli po, ma'am, ano pong mga pinakakailangan ng Catanduanes ngayon? Siyempre po, kailangan po namin to continue our operations, kailangan namin ng tulong sa power restoration, and yung cell site, kailangan namin yung signal sa komunikasyon. Reports, sa parting ito. But we're doing our best to get updates as much as we can. Bukod po yan sa donation po, kailangan ng food pack, kailangan ng hygiene kit, damit, mga materyales, tungkol din ng mga bahay po. Okay. Muli maraming salamat po sa inyong oras. Camille Guianan, Provincial Information Officer ng Catanduanes. Ramdam na ramdam ang paghagupit ng Bagyong Pepito sa Catanduanes at Aurora. Boom! Sarap pa, boss! Magbuhat na ka mo dyan!
Sintaas ng 2 palapag na gusali ang mga along humampas sa Virac at Anduanes dala ng bagyong Pipito. Sa taas nga nito ay umapaw na ang tubig sa kalsada. Umabot sa signal number 5 ang itinaas na babala sa probinsya. Sa bayan naman ng San Andres sa Catanduanes pa rin, isang malusog na tapos na bagyo po na isang buntis. Ligtas na raw ang mag-ina at nagpapahinga sa ospital. Sa bayan naman ng Baler sa Aurora, hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Pepito ang isang evacuation center. Bumigay ang mga kisame at nagkandasira-sira ang mga pinto. Wala naman daw naiulat na nasaktan sa nangyari. Sa bayan pa rin ng Baler, kita ang dami ng bumagsak na poste ng kuryente at mga puno. Nakaharang din ang bubong ng ilang bahay sa kalsada. Aabot daw sa 13,000 pamilya ang inilikas sa Baler. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Pepito ang ilang lugar sa Northern Luzon. Malakas na ulan at hangin ang nararanasan sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya kagabi. Bahagyang bumagal din ang daloy ng trapiko sa bayan naman ng Bayumbong dahil sa pagragasa ng baha sa kalsada. Sa Cordon, Isabela, makikita rin ang mga puno na tila sumasayaw na dahil sa lakas ng hangin. Halos wala na rin mga sasakyang bumiyahe dahil sa sama ng panahon. Hinarang naman ang mga nabuwal na puno ang kalsadang ito sa Ifugao. Nagkaroon din ng landslide sa lugar dahil sa tindi ng ulan. Kaya hindi mo na madaraanan ang kalsada na nagdurugtong sa probinsya ng Ifugao at Nueva Vizcaya. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito kaninang tanghali. Muli itong namataan 270 kilometers kanluran ng Batac, Ilocos Norte. At kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran direksyon sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat palabas na ang bagyo, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Gayon din sa kanlurang bahagi ng Pangasinan at Abra. Samantala, ayon sa Pag-asa, wala na silang namomonitor na ibang sama ng panahon. Kaya't asahan ang maaliwalas na panahon ngayong linggo sa malaking bahagi ng bansa. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa kanyang gyera kontra droga. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, tinitingnan nila ang posibleng mga paglabag ni Duterte sa international humanitarian law. Ito rin daw ang pinag-aaralan ng International Criminal Court o ICC na isampa laban kay Duterte. Hindi naman kinumpirma ni Remulla kung kasama sa mga sisilipin ang umano'y Davao Death Squad ni Duterte noong siya'y alkalde pa ng Davao City. Matatanda ang sinabi ni Digong sa Senado na mayroon nga siyang death squad na binubuo raw ng mga gangster. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nasunog ang 10 bahay sa Ormoc City sa Leyte kahapon. Nabulabog ang mga residente pasado alauna ng tanghali kahapon sa bilis ng pagkalat ng apoy. Tumagal ang sunog ng mahigit 1 oras. Isa naman ang naiulat na nasaktan sa insidente. Tinatayang aabot sa mahigit ₱250,000 ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Patay ang isa sa 2 akyat bahay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Saktong patakas na ang mga suspect matapos looban ang isang bahay kahapon na madaling araw nang dumating ang mga pulis. Nagkabarila ng mga pulis at kawatan at ikinasawi ng isa sa mga suspect. Arestado naman ang isa pa. Habang nagnanakaw ang mga suspect, nagising daw ang may-ari ng bahay at agad humingi ng tulong sa mga pulis. Bigumang maiuwi ang corona, nagbigay ng karangalan pa rin sa bansa si Chelsea Manalo bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Sa post-pageant press conference na ginanap sa Mexico, kinilala si Chelsea bilang isa sa 4 na continental queens. Itinanghal namang Miss Universe America si Miss Peru, Miss Universe Africa and Oceania si Miss Nigeria at Miss Universe Europe and Middle East naman si Miss Finland. Bukod sa nanalong Miss Universe at runners-up, magsisilbing Miss Universe Ambassadors din ang 4 na continental queens sa mga rehiyon base sa kanilang titulo. At narito naman mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaki sa Cebu binaril dahil sa di nabayarang utang, patay. At mercy sunot ng rock band na Aegis, pumanaw na.
Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ni Ruth Cabal, ako si Nikki de Guzman. Magandang hapon.